Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. Sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin kung paano tanggalin yung PHP extension dito sa ating URL. Kung mapapansin nyo, meron tayong login.php at meron din tayong register.php. So, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung PHP extensions na yan para maging /register na lang siya or login o kung anumang URL sa PHP project nyo. So bakit ba natin siya kailangan tanggalin? Actually, hindi naman siya required tanggalin, 'no, at wala naman effect yung pagtanggal ng .php dun sa performance ng ating website. Pero sa SEO side or yung, search engine optimization, mas maganda tingnan o madaling hanapin kung sasabihin niyo na yung website niyo/about 'no, hindi niyo na sasabihin na /about.php. So hindi na kailangan i-extra type pa yun nung ating user, yung .php na yun. So isa na ring reason ay para i-hide yung ating tech stack 'no. So may mga developers kasi na ayaw nilang ipakita na PHP yung ginamit nilang tech stack dun sa kanilang website 'no. Saka, pangatlo ay para mas madaling i-migrate 'no yung backend later 'no. So for example, nagawa niyo na yung front end at yung mga link niyo ay /register or login. So kung sa tingin niyo ay kailangan niyo ng mag-move for example sa Node.js, madali na siyang i-migrate kasi hindi niyo na kailangan tanggalin yung, .php sa each URL na ginawa niyo dun sa inyong website. So mas maganda 'no at hindi niyo na, kailangan ng maraming trabaho pa. Okey, isa na ring reason ano kung bakit ko siya ginawa ng tutorial kasi may mga, ilang DM sa'kin na gusto nila tanggalin yung .php. So lagi kong sinasabi sa kanila mag-aral na lang kayo ng Laravel or CodeIgniter para magkaroon kayo ng gano'ng URL. Pero kung ayaw niyo naman 'no, ayaw niyo yung ekstrang pag-aaral pa ng Laravel or CodeIgniter or MVC in general, ito yung isang way 'no, para tanggalin yung .php sa extension at magkaroon kayo ng cleaner URL sa inyong project. Okay, so kung ready na kayo guys, ay simulan na natin. Okay, so take note din guys na ang tutorial na 'to ay gagana lang sa Apache web server 'no. So kung kayo ay nagamit ng XAMPP, so okey na 'yan 'no, kasi alam ko na Apache naman yung default na web server ano yung, nagho-host ng ating website. Kung kayo naman ay magde-deploy sa public like Hostinger, GoDaddy at kung ano-ano pang mga cPanel, Apache din naman yung default nun 'no. Unless, kailangan niyong mag-deploy using a different stack 'no, katulad ng isang ating tutorial na gumamit tayo ng Linux para i-deploy sa Nginx na hosting. So yun, iba din yung approach nun. Pero dito 'no, ang ituturo ko sa inyo yung approach para sa mga Apache web servers. Okay, so ko-close ko na o i-open natin 'tong ating structure 'no. So makikita niyo meron tayong ilang mga pages dito which is, login.php at register.php saka yung ating landing page which is yung welcome.php. Nakalimutan ko lang siyang i-rename ng index.php ano. Pero yun, 'pag tinatanggal natin siya ay, lumilipat-lipat lang naman tayo sa login saka sa register. Okay, so ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng isang file, ang tawag ay htaccess. Okay, so yung htaccess ito yung, file na mag-o-overwrite dun sa configuration ng ating Apache server. Okay, so una nating gagawin ay siyempre rewrite engine on natin. Kasi kung wala 'to, hindi magte-take effect yung ating mga ginawang, gagawin nating modification, okey? So sunod naman ay okey, so 'pag nalagay na natin yung rewrite engine on, sabihin ready na tayong mag-write ng condition dun sa ating, web server. So i-overwrite niya na yung default value ni, Apache. So yung unang line na ating gagawin ay rewrite condition. So rewrite con, tapos, isang wildcard request file name actually yan, request file name. So titingnan natin kung yung request file name ba which is register.php ay not equal on ite-test natin siya kung siya ay hindi directory. Okay, so yun yung exclamation, hyphen o -d. So ibig sabihin nito ite-test ni, htaccess kung yung nire-request ba ni user ay hindi directory. For example, /images, /css, ano pa ba, yung JS 'no. So i-skip niyo 'yan. So 'pag 'yan ay directory, nag-/image siya diyan, kaya hindi niya 'yan i-a-allow na maglalabas siya ng error.
So, make sure na hindi siya directory para hindi nakikita ng ni user yung ating mga images o yung ating mga internal files dun sa ating server. Okay? Sumunod ay rewrite condition. So, same lang, no? Percentage, curly braces, tapos request file. So, sumunod naman ay i-escape natin .php. Okay, so i-escape natin yung .php na yan, tatanggalin natin siya, tapos ite-test natin siya kung, so pag, kasama na rin doon, no, pag ito ay nag-exist, yung ating file na yan ay, sa kanya ipaprocess yung ating request. Kung hindi, ay hindi niya ito ipaprocess pag hindi naman existing yung file na yun. Okay? Okay, so sunod naman na gagawin ay maglalagay tayo ng rewrite rule. Okay, so rewrite rule, so gagawin natin ay regular expression na. So unang manang regular expression ay kailangan nag-i-start siya sa string. Okay, so sumunod naman, ika-capture natin yung group matching any characters. So any characters na may dot. Tapos kung ano yung kasunod ng dot na yun. So i-match lang natin siya. Tapos kailangan nag-i-end din siya sa string. Okay, so yan yung $sign. Okay, so sumunod naman ay yung ating $1 PHP. So, ang gagawin natin guys, i-replace natin yung, kasi gagawin natin guys, ang magiging mangyayari niyan, ipapasa na natin sa URL ay register.php na lang siya. Okay, so gawin na lang natin, So, dito sa ating login, o dito sa ating register, palitan na natin yung ating PHP, login.php, gawin na lang natin siyang login. Okay, so pag kinilik ko siya, refresh, tapos pag kinilik ko tong sign in, found na siya kasi hindi pa natin siya na-save o hindi pa na siya napaprocess. Okay, so pag na-process na ni HT o nakita na ni HT access na nag-request tayo sa /login, ang gagawin ng ating rewrite rule ay kukunin niya yung string, tapos kukunin niya tayo yung string na yon, tapos i-replace niya yung string at i-append niya yung ating .php. So yung $1, yun yung katumbas ng string na kinakapture natin, tapos nag-append lang tayo ng PHP extension sa dulo. So in the background, kahit na pag nakita niya itong /login, in the background, ina-appendan natin siya ng .php. Okay, so sana it makes sense, no? Tapos lalagyan lang natin siya ng open close bracket at L. Ibig sabihin ng L, last rule flag siya, no? Ibig sabihin, i-stop na yung any execution after that replacement para hindi mag-infinite loop. So mahalaga din tong last flag rule na to. Okay, so next tayo, rewrite condition. So percentage, tapos the request, _request. Ano tayo regular expression. So itong regular expression na to ay kukunin lang natin yung regular expression pattern. Kukunin lang natin yung una, first /, yung literal / lang siya. Then yung sumunod ay yung capture group. So yung capture group ay open close parenthesis, then brackets, tapos caret sign, dot, tapos plus sa labas ng ating brackets. Tapos i-escape natin yung .php. So ginagawa nito guys ay kinukuha lang yung mga characters, excluding the dot, kasi yung dot yun na yung alam natin pagkatapos ng .php na yung kasunod. So yun lang yung regular expression na to. So kinukuha natin yung mga special characters o characters excluding the dot. Okay? So sumunod naman natin ay pagkatapos natin escape yung .php ay kailangan natin maglagay rito ng no case sensitive, o no case flag sensitive. So NC. Okay, so kung kahit na mapalaki o mapaliit na mga words yan ay ituturing niya lang yun as same. Ituturing lang yan as the same. Okay. Okay, so sumunod naman ay yung ating rewrite rule. Okay, so sumunod naman natin, ito na yung redirect. Redirect na siya as 301. Okay, so gagawin natin ay caret sign. So lahat ng matching start sa una, tapos gagawin natin ay space, / percentage, tapos 1. Okay, so i-replace natin yung string, tapos yung /, yung root path, tapos yung
percentage 1 yun yung first string ano, without the .php yan ha. Tapos lalagyan lang natin siya ng no, case flag, tapos L which is last rule flag para hindi na mag-infinite loop o mag-stop processing na siya, tapos R equals 301. So i-redirect natin siya with the 301 status. So yun yung permanent redirect status ha. Okay, so pag ni-refresh ko yan, gagana na siya. No? So yung ating .php dun sa ating URL ay wala na. Okay, so pag ako ay babalik rito at palitan natin yung nasaan na yung link ng ating do you have an account? Yan, ito yung register.php. Tanggalin na natin yung PHP niya. Okay, so sign up. Yun. So register, wala na yung .php. Okay? So yun lang guys, yun lang yung ating ginawa para matanggal yung ating .php. So merong mga ilang problema rito, no? Katulad ng pag mali yung nilagay ni user na URL ay ipapakita niya may error syempre kasi wala, hindi naman existing yung ano na yon, yung file na yon. So maggagana yung ating rewrite na ito yung mga rewrite condition na to ay gagana. Okay, so meron din siyang mga infinite loop na problema natin, no? Baka mamaya mag-infinite 301 siya ng paulit-ulit. So kaya nga tayo naglagay ng L rito, no? Yung last flag. So yun yung common issue sa na pwedeng mangyari. Okay, so dito ka na guys tatapusin yung ating maiksing tutorial. Natanggal naman na natin yung ating .php sa ating URL at pwede na natin itong gamitin. Okay, so kung ang final na suggestion ko pa rin ay mag-aral kayo guys ng MVC, no? So yun yung model view controller. Yun yung ginagamit ni Laravel at ni CodeIgniter. So mas maganda pagdaanan nyo ng oras para matutunan siya. Pero kung talagang satisfied na kayo sa regular PHP lang, ito yung isang solution para tanggalin o linisin yung URL ng inyong application. Again guys, maraming salamat sa panonood at kung hindi pa kayo subscriber at nagustuhan niyo itong lesson na ito, please consider subscribing at i-hit yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.